in the mountain, iisa lang ang kanyang ginagawa. Nananalangin po siya. Okay. Yun ngayon ang scenario na gusto kong simulan sa inyo. Kasi sa verse 1, sabi ng verse 1, Jesus came down from the mountain. So obviously, He was there praying. Okay? Makikita ninyo na itong istorya nito, ang prayer at saka worship is an intertwined entity na hindi mo po pwedeng i-separate, na hindi ka pwedeng mag-focus lang sa prayer and then i-etsepera mo ang worship. Ganon din ang worship. Ito ay dalawang bagay na inseparable sila because when we both do it, pag ginawa natin ang panalangin at saka ang pagsamba, makikita ninyo na the same result, the same fruit ay makikita natin not just in the ministry, but also sa service na ginagawa po natin. Okay? Ano ba ang purpose kung bakit tayo nag-gather sa gawain ng Panginoon? Ano ba ang purpose? Bakit tayo umaawit sa Panginoon? There's only one purpose. And that is to experience yung manifested presence ng Lord. Meron dalawang klaseng presensya ang Panginoon. Alam natin that one of the great attributes ng Diyos is God is an omnipresent God. Anong ibig sabihin ng omnipresent? He is everywhere. Diba? Sumasa lahat siya ng dako. Kaya lang, ang kaibahan ng omnipresence ng Diyos sa manifested presence ng Diyos, you may or you may not experience the power of God pag nasa omnipresence siya. Pero sa manifested presence, it's inevitable na hindi mo ma-experience ang presence ng Diyos. One of the main reason bakit tayo umaawit sa Panginoon sa ating service, hindi para i-invite natin yung omnipresence ng Lord because even before we came here, nandito na ang presence ng Lord. But the reason why we do it is because gusto natin na yung manifested presence ng Lord ay ma-feel. Maramdaman natin dito para yung mga papasok dyan na samba ko lang pagbumuka, pagpasok dito dahil nandito yung manifested presence ng Lord, sandali nyo lang nagbabago yung aura ng pagbumuka nila. Ito ang sinasabi ko sa church namin sa Las Vegas. Sabi ko, alam niyo ba na ang isang ugali ko ngayon is I always look at the door at tinitignan ko kung ano yung tsura ng mga pumapasok. And it's real. It's real. Na maraming mga pumapasok that they could paint a beautiful smile on their face, but deep inside there's something wrong. Pero kung ang presence, kung ang manifested presence ng Lord ay nandoon sa hall na yon, nandoon sa area na yon, wala akong mabigat na buhay na hindi kayang pagaanin ng manifested presence ng Lord. Okay? So, sundan ninyo ako. So, si Jesus galing sa bundok. Ginawa niya ay nag-pray. Okay, look at the result. Basahin ninyo ang inyong Bible. Sabi dito, large crowds followed him. Large crowds followed him. Dahil sa kanyang pananalangin, maraming mga tao ang nagsisunuran sa kanya. Ito ang biyaya ng pananalangin. Maganda na magkaroon tayo ng evangelization programs. Meron kaming evangelization program sa 29. Ang gagawin namin is, magpiprint out kami ng 1,000 tracts. Tapos iikot kami doon sa buong apartment complexes around the church. Tapos magpapamili kami. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, kung ang lahat ng mga activities natin ay hindi natin sasamahan ng ating mga panalangin, as what Jesus did, lahat ng ginawa ni Jesus Christ, lagi hong merong suporta ng panalangin. Kaya merong result, which is, in this case, large crowd followed him because he was there on the mountain all night praying and keep on praying. Okay? Nananalangin siya, kaya ang kanyang pananalangin nagdadala ng resulta
sa kanyang ministry. Sa ministry, ang pinakamahalagang aspeto na kinakailangan nating maintindihan sa ministry ay ang aspeto ng pananalangin. Kung dumating ka sa punto na hindi ka nananalangin, para ka ng, merong pelikula si Sean Penn, ang tawag ay Dead Man Walking. Okay? Ang story na yun ay bibitayin na yung mama, kaya sinabing dead man walking. Patay na siya. In the eyes of the people, he's already dead. But he's still walking. Naglalakad pa rin siya. It's a matter of not just of great necessity pagdating sa prayer, but because, it's not a matter of great necessity kaya ka magpipray, but ang prayer should be like, ang pananalangin ay, pasensya na kayo, ang pananalangin ay dapat na maitulad kagaya ng ating paghinga. Ang paghinga, hindi pinipilit yan. Natural yung dumarating na humihinga ka. Okay? Hindi pinipilit yan. Kung hindi mo na ako hihinga ng 3 seconds. Hindi gano'n, di ba? Ang pananalangin ay dapat na gano'n din, na hindi pinipilit. Okay? Pero ang point na lang, kaya ako dinidiscuss ito, is because gusto kong makita ninyo that there is power in prayer and prayer brings result. And when it comes to the ministry, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin maunawaan ay ang larangan, ang kagandahan ng pananalangin sa Diyos. Because prayer brings result. Okay. So itong eksena, large crowds followed him. Kung susundan ninyo ang istorya, para siyang direktor na pinapan niya yung camera, nakafocus siya sa crowd, and then verse 2, nagsuzoom siya sa iisang tao who happens to be a leper. Sabi niyang verse 1, a large crowd followed him. So sa screen, maraming tao. Verse 2, and a leper came to him. So from the large crowd, nag-focus ngayon si Matthew sa iisang tao na lang. The question, bakit sa dinami-dami ng tao ay yung leper pa ang pinag-focusan ni Matthew? Bakit sa dinami-dami ng tao, kayo ang naririto? Go ahead. Nag-worship sa kanya. Okay. There is something doon sa leper na merong ginawa yung leper kung bakit si Matthew nagbiglang zinum niya doon sa leper yung camera ni Matthew. Naka-zoom yung lens ni Matthew doon sa leper because ang may ginawa yung leper na ikinatuwa ni Jesus Christ. Okay, anong ginawa ng leper? Sabi rito sa translation ko ay, a leper came to him and bowed down before him. Sa original translation, ang ginamit sa word na bow down is worship. Okay? Ang worship ay, kung pag-aaralan natin ang salitang worship, ang worship ay galing sa salitang Old English word na worthship. Ang worthship nanggaling ito sa kasabihan ng unang panahon, galing dito sa Inglaterra, na doon sa mga seaports noon, pag may mga ship na dumarating, ang sasabihin ng mga tao, there is worth in that ship. Because that time, ang mga ships, ang nagdadala ng mga precious commodities, dinadala sa ibang lugar, ay iaangkat doon or gagamitin doon. So every time na merong ship na darating, ang mga tao nagsasabi, what's in that ship? There must be something worth in that ship. So from worthship, nag-evolve yung, from worthship, naging worship. Okay? Ngayon, yung word ng worthship, kung pag-aaralan ho ninyo ng malapitan, yung barko ay merong karga-kargang halaga. There's some worth in that ship. Okay? So yung leper, kaya zinum ni Matthew yung kanyang lens sa leper because nakita ni Jesus Christ that out of the large crowd that followed him, out of those number,
Iisa